Oy, kumusta? Naisip niya na ba to? Bakit ang isang bansang sobrang sagana sa likas na yaman, tila hirap pa ring makaahon sa kahirapan? Yan yung malaking puzzle na susubukan nating buuin ngayon. Exactly. Yan yung tanong na nasa sentro ng lahat. Paanong nangyari na ang isang bansa na biyayaan ng napakaraming yaman ay parang hindi naman yumayaman sa ekonomiya? Halika't himayin natin ya. Okay, so para maintindihan natin yung doong kwento, simulan muna natin sa simula. Gaano nga ba talaga kayaman ng Pilipinas pagdating sa likas na yaman? Tingnan natin. Well, heto ang sinasabi ng datos, hindi tayo salat. In fact, sobra-sobra pangaraw para sa kaunlaran ng bansa. Kumbaga, nandyan na yung puhunan, di ba? Naghihintay na lang na mapalago. At tingnan nyo to, hindi lang to isang klase ng yaman ha. We're talking about a whole buffet of resources. Meron tayong ginto, tanso, nickel. Yung mga lupain natin sobrang fertile para sa agrikultura. Tapos yung dagat natin, naku, punong-puno ng buhay. Pati sa geothermal energy, ang laki ng potential. Grabe, 'di ba? Parang nanalo ka sa loto pero hindi mo maklaim yung premyo mo. So, dito na nga pumapasok yung malaking tanong, yung parang misteryo. Kung ganyan tayo kayaman sa potential, bakit parang hindi natin ito maramdaman sa ating ekonomiya? Dito na nagbabanggaan yung dapat sana at yung kung ano talaga ang nangyayari. Ayan, kitang-kita sa chart na to yung sinasabi nating kabalintunaan. Sa isang banda, andyan yung pangako, sapat na yaman para umunlad. Pero sa kabilang banda, ano ang realidad? Ang bansa raw ay nalulugi. Grabe yung agwat, no? So, eto na yung aabangan nating lahat. Kung andyan yung yaman, nasaan ang pera? Saan ito napupunta? Yan ang aalamin natin. Okay, so sunundan natin yung daloy ng pera. At ang unang itinuturo? Isang pamilyar na kontrabida sa kwento ng maraming bansa, ang korupsyon. Para malinaw sa atin, pag sinabing korupsyon, isipin nyo parang may malaking putas yung tubo ng tubig papunta sa bahay nyo. Kahit gaano kalakas yung buhos ng tubig mula sa source, yung nakakarating sa inyo, konti na lang o minsan, wala pa. Ganyan mismo ang epekto niya sa kaban ng bayan. So, ganito raw yung nangyayari, step by step. Una, kinukuha natin yung yaman mula sa kalikasan. Pangalawa, dito na pumapasok yung magic, yung pera. Biglang lumilihis ng daan. At pangatlo, poof! Imbes na maging eskwelahan, kalsada o ospital, naglaho na lang na parang bula. Pero teka, hindi lang pala yan. Hindi lang yung aktibong pagnanakaw ang problema. Meron pa palang isang mas malawak na issue na kailangan nating tingnan. Okay, so ano naman itong governance failure? Kung yung korupsyon ay pagnanakaw, ito naman parang yung kapitan ng barko, hindi magnanakaw, pero hindi marunong magpataklo ng barko. So kahit hindi niya ninanakaw yung kargamento, dahil sa maling desisyon, nasisira o nawawala pa rin ito. Ganon, yung sistema mismo ang may problema. At sa totoong buhay, anong itsura nito? Well, andyan yung mga kontrata na hindi transparent, yung mga batas na parang display lang kasi ang hina ng enforcement. Tapos yung mismong pagmamanage sa mga yaman ng estado, hindi efficient. Lahat yan, mga butas sa sistema kung saan tumatagas yung dapat sanang yaman ng bansa. Kaya sa huli, dito bumabagsak ang lahat. Sabi nga sa ating pinagkukuhanan, yung dalawang to, korupsyon at mahinang pamamahala, yan daw yung combo na sanhi ng kabiguan. Parang double whammy, ika nga. Okay, so natukoy na natin yung mga problema. Ang bigat, no? Pero ang tanong, hanggang dito na lang ba tayo? May pag-asa pa ba? Anong pwedeng gawin para mabago ang kwento? At heto yung pinaka-importante sigurong take-away sa usapan natin ngayon. Ang problema, hindi ang kakulangan ng yaman. Uulitin ko, hindi yun ang problema. Nandyan ang yaman. Ang tunay na hamon ay nasa pamamahala nito. Yung susi, nasa pag-ayos ng sistema. At dito ko kayo iiwanan with this final question, isang tanong na para sa ating lahat. Paano natin masisiguro na yung yaman na para dapat sa lahat ay talagang napapakinabangan ng bawat isa sa atin? At ano kaya ang papel natin dito? Pag-isipan natin,